Magandang umaga po. Muli ang inyong lingkod, si Chef Roy. Ngayon po ay May 13. Araw po ng Lunes, 9 AM po. May babasahin po ako para sa inyo. Pakinggan po natin. Napakahalaga po nito para sa mga pang-araw-araw po nating galawan sa Earth. Ano po, episode 4:26 po hanggang 27. Pakinggan po natin. Episode 4:26 hanggang 27. Kung magalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Yun po'y salita po ng Diyos. Sulat po ni Apostol Pablo. Pansin po natin, ang sabi po doon, kung magalit man kayo, iwasan ninyong magkasala. Yun po ang sabi doon sa episode 4:26. Kung magalit man po daw kayo, iwasan ninyong magkasala. Yung sabi, utos po yun, utos. Utos yung yun po yung aral. Kung magalit man kayo, iwasan niyo magkasala. Pero yung sa 4:27, utos, huwag ninyong hayaang bigyang daan ang diablo. Huwag niyong bigyang daan daw ang diablo. Yun po ang sabi. Yun pong salitang, yun pong aral mula sa Diyos po, sulat ni Pablo, magalit daw kayo, iwasan niyo magkasala. Nagalit eh. Kasi yung iba po, nagalit eh. Makasalang tao yan eh, nagalit. Hindi po, kasi po, ang inyong lingkod laging, minsan po nagpaalala ang inyong lingkod na, sa ating tahanan, okay, hindi natin pinairal ang galit, pero hindi po lahat ng mabait na ama pala pinabayaan ang kanyang mga member ng pamilya, nag-ainom, nag-drugs, kung saan nagpupunta. Kasi nga, hindi marunong magalit. Natatakot, baka magtampo ang kanyang pagsasabihan. Iniiwasan niyang magalit. Okay? Yun po yung utos ng Diyos. Magalit ka, pero iwasang magkasala. Mayroon din pong nagagalit pala na hindi nagkasala. At mayroon din namang hindi magagalit din nagkasala. Ganun po ba? Paliwanag po natin yung unahin natin yung hindi magagalitin, mabait pero nagkasala. Yung pong kaibigan mo lahat ng tao, habang nabubuhay ka, kaibigan mo lahat ng tao. Kasi nga, inuuyunan mo mali, nangungupit, magnanakaw, nabababae, tinutulungan pa nga mga babae, pero may anak siya, nagkalat anak niya, halos hindi mapakain, nagpanggap na binata. So, hindi ka nagagalit, pero hindi sa Diyos yun, di ba? Hindi ka nagagalit, pero hindi sa Diyos yun. Pero mayroon din naman nagalit na sa Diyos. Yun po ay aral, nabasa po natin na magalit kayo, pero iwasan magkasala. Nagalit ka rin, mali sila, pero iwasan magkasala. Yung pong galit na walang personalan, nasabi mo lang na mali sila, yun po ang aral ng Diyos na sinulat ni Pablo. Magalit ka, pero wag magkasala. Yung iba kasi, paano yun? Nagalit ka na eh, nagkasala ka. Hindi po, ayun nga sa aral ng Diyos, sulat ni Pablo. Magalit ka, o may makulit, nasabihan mo na ng maayos, ayaw pa rin, pero magpakita ka ng galit na parang mailang siya. Pero wag kang magkasala. Pag inuuwian mo siya, mabait ka, mahinhin ka, malambing ka, pero habang nabubuhay ka, lahat ng tao natuwa sa'yo. Habang nabubuhay ka. Kasi inuuyunan mo yung mga balagbag dyan, mga ano, inuuyunan mo. Pero yung aral ng Diyos, magalit ka pero huwag magkasala. At ang pangalawa po, yung
sa 4, sa episode 4:27 naman, abante ng konti, sabi nabasa, huwag niyong bigyang daan ang Diablo. Utos yun. Utos yun, huwag binibigyan daan ng Diablo. Kasi po, ang Diablo, papasok yan. Papasok yan sa atin. Kasi nga, hindi natin haba sa ibang video po babasahin ko sa inyo na ang Diablo ay nakikipaglaban sa anghel ng Diyos doon sa langit, nagkaroon ng digmaan. Okay? Gusto kasi ni Satanas na maluklok siya sa kataas-taasan. Kaya hindi siya pwede sa Diyos. Mga anghel ng Diyos nakikipaglaban sa kanya. Kasi Mikael, nahulog si Satanas, pati na ang kanyang mga alagad nahulog dito sa lupa. Nandito siya sa lupa ngayon. Kaya masarap kasing gumawa ng kalokohan kasi udyok ni Satanas yan. Masarap gumawa ng kalokohan, pero kaya ang utos dito, wag bigyang daan ang Diablo. Minsan tropa, magkaibigan, magkasundo, hindi natin alam na nakapasok na palang Diablo sa atin. Sa panahon po kasi ngayon, totoo lang po, madaling mamatay, mahirap mabuhay. Hindi, yung sabi nila, pero masarap mabuhay. Pero ibig sabihin po, madaling mamatay, matulog ka, inatake dahil sa panahon, ano kayong lalabas ka, nabangga, ganun, di ba po? Minsan naman, nandun ka sa bayan, napagkamalan ka, naparil ka, pero wala ka ng kasalanan, kaya madaling mamatay. Kaya, ang sinasabi mahirap mabuhay, pero para sa akin, madaling mabuhay kasi kontento po ako sa lahat Kahit na 5 piso lang pera ng bulsa ko, kontento ako, kaya madaling mabuhay ho para sa akin. Iba naman sinasabi, mahirap mabuhay kasi pag-isip sa umaga, may iniisip sa problema, pagkain, pero ang problema po ay nagmula po sa kasalanan. Sa video po ito, hindi ko po sasabing marunong po ako, hindi ko sasabing matalino ako, wala din akong alam, pero ang Diyos ang nagbigay sa akin ng kaalaman upang ilahad. Kaya gumagawa po ako ng video dahil pinagkalooban ng Diyos ng ganitong kaunawaan, kailangan mo ilahad. Nasa Biblia po yun, nakasulat po sa Biblia yan. Sa akin naman, yung mga nakakausap ko at nakapanood ng video, maniwala o hindi, wala nang pananagutan, basta pinagkalooban ng Diyos ng kaunawaan para ilahad ang katotohanan. Muli po, magandang umaga, yung lingkod, Chef Roy, mag-ingat po kayo, ingatan kayo ng Diyos.